Eto na naman po mga kapatid ang ating susunod na panonooring balita galing sa Banat News Updates. Bibigyan natin ng reaksyon at opinyon mga kaibigan. Samahan niyo po ako. Ito ang title, Finally, Good News. Ito halos pare-pare sa laman ng balita mga kapatid. BP Sara sa hatol ng Korte Suprema. Mga Supreme Court Judge kinatigan ang impeachment, binasura na. Patanong po yan mga kapatid. Kung gusto nyong alamin natin to, panoorin natin ng sabay-sabay. Yes. Huwag po natin kakalimutan mag-like sa ating video. Maraming salamat. Simulan na natin. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang tila mukhang nagulantang ang mga loyalistang bulag sa katotohanan at ang gobyerno ngagba matapos lumabas ang balitang lumusog na at kumilos na mismo sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte para maghain ng reklamo kaugnay sa nasabing impeachment case. Mukhang nagulantang ang lahat matapos niyanig ng Vice President Sara Duterte ang mainstream media at social media. Matapos kinumpirma na mismo ng Korte Suprema na ang Vice Presidente ay nag-file na mismo ng petisyon for certiorari and prohibition noong Martes, February 18, 2025 laban sa kanyang impeachment case. Totoo kaya ito mga ka-update? Ating alamin. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas mismo ng Enquirer.net sa kanilang official website, Vice President Sara Duterte files petition at Supreme Court to stop impeachment moves against her. Manila, Philippines Vice President Sara Duterte has filed a petition before the Supreme Court to block the impeachment complaint filed against her and Congress. According to the Supreme Court, the petition for certiorari and prohibition with urgent application for temporary restraining order and writ of preliminary injunction was filed on Tuesday, February 18. This is on top of the same petition filed by a group of Mindanao lawyers the same day. The petition seeks to nullify the fourth impeachment complaint filed by the members of House of Representatives, citing Article 11 of the Constitution, which states, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. As a mukhang mabibigo sila, no? consequence, issue a writ of prohibition to enjoin the Senate of the Philippines from acting on the fourth impeachment complaint due to violation of the 1-year bar under the aforesaid constitutional prohibition. The petition for the writ. Duterte's petition came after she was impeached by the House of Representatives. Siguro inisip nila, mag-file tayo ng impeachment, tapos sundan pa natin ng isa, tapos sundan ulit natin. Ewan ko kung may kasunod pang pang-apat, no? Baka siguro iniisip nila, kapag kasunod-sunod, mas malakas. Pero kapag yung isa dun pala nag-failed, base ko sa aking opinion at pag-unawa sa napapanood natin, pag yung isa na yun pumalya at hindi na pa-impeach si BP Sara, maghihintay pa ng 1 taon ulit. Ganun pala yun, no? Halimbawa, walang basihan. Base ko sa opinion ko, ha. Correct me if I'm wrong. Comment na lang po kayo dyan kung tama tayo. So, pag nag-failed sila, panibago na naman 1 year. Tapos yung pangalawa nila, kung medyo matabang na naman at walang mga ebidensya, another 1 year. Hanggang sa umabot ng 2028, mag-e-election na naman. Pag nakabalik ang Duterte, ay, nako, kapanapanabik ko ang pwedeng mangyari. On February 5, 2025, and quote, ang kasong isinampa ng Vice Presidente Inday Sara Duterte ay ang pagkukwestiyon niya sa Korte Suprema tungkol sa nasabing legalidad sa ika-4 na impeachment complaint ng House of Representatives. Mukhang labis na talagang nagagamit ang pangalan ng mga Duterte para lamang sa kanilang mga pansariling interes. Sadyang hindi na talaga natututukan ang totoo at malaking problema ng bansa at hindi na nakatuon sa tunay na adhikain at plataforma ni Marcos Jr. dahil tila lumalabas kasi na kaso dito kaso doon. Puro na lamang kakasuhan ng mga Duterte
para lamang mapigilan ito na makabalik sa 2028 na tila wala namang talaga itong mga matitibay na ebidensya. Isang pagpapatunay nito na gaya na lamang ng pagbibiro ng former president na si Rodrigo Duterte sa kanyang campaign rally ng kanyang mga senatorial balls. Ang hindi naman binantaan ng pagbibiro sa nasabing joke ng dating Pangulo ay siya pang umiyak at siya pa ang nagsampa ng kaso. Maliwanag naman kasi sa sikat ng araw na joke lang yon ng dating Pangulong Duterte na kahit na mismo ang NBI ang tahasang nagsabi at kinumpirma na wala kang makakaso sa dating Pangulo. Dahil pagbibiro lamang yon ng dating Pangulong Duterte, abay mukhang lahat na lamang pinapatulan. Hindi naman senador itong si General Torre para mag-react ng sobra at mukhang nagsasayang lang talaga ng oras at pera itong nasabing General Diwata. Lalong-lalo na sa kanyang mga taong ginagambala para lang sa mga walang kwentang kaso na ito sa mga Duterte. Ipinaliwanag ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na may kasunduan ng Pambansang Pulisya at Department of Transportation o DOTR. Anak ng putang ina. So, kay Marbil, meron silang kasunduan na pwede daw siyang dumaan doon. Putang ina, kalinaw-linaw. Ang linaw-linaw ng rules dyan. Putang ina niyan. Mantakin mo, simpleng rules sa busway, hindi mo alam, Marbil. Ganyang kakabobo. Hindi mo gets, hindi mo alam yan. Alam mo, dapat hinuhuli ka ni Torre. General Torre, dapat hulihin mo to eh. Kriminal eh. Kriminal ang utak. Mali na yung ginawa mo. Imbis na mag-apologize ka, imbis na sana magsabi ka sa mga mamamayang Pilipino na sorry, talagang ano lang, nagkamali lang, na mali ng kabig, napunta kami doon, so hindi na kayo makalabas. Kaya sorry, hindi na mauulit. Imbis na sana ganun, putang ina, yung krimen, i-justify mo pa. Eh, yung nakaraan, sinabi mo na din na yung droga daw, hindi naman daw lahat na nagdodroga, adik. Yung iba daw nagdodroga, nag-overtime lang. Anak ng tinapay, krimen na. Ginagawa mo pang tama. Eto, mali na. Ginagawa mo pang tama. Anong klaseng pulis ka? Itong pinakamasaklap sa lahat, Highway Patrol Group. HPG chief ka bago ka maging PNP chief. Ikaw ang pinuno ng Highway Patrol Group diyan sa Krami. Kayo ay yung mga dapat ang nakakaalam sa mga traffic rules, batas. Yung mga pinatutupad ng LTO, DOTR, kayo yung dapat na nag-i-enforce bilang kayo yung mga Highway Patrol Group. Kayo nagbabantay ng mga lumalabag na mga Pilipino diyan sa mga highway natin. Tapos ikaw pa mismo ang lalabag. Tapos ang pinakamasaklap, hayop ka. Sinasabi na nga ng lahat na mali ka. Sinabi na nga noong MMDA na mali, bawal kayo dito. Sinabi na nga ni DILG Secretary na bawal ka dyan. Sinabi na din ng DOTR na bawal ka dyan. Pero puta, pinagtatanggol mo pa yung sarili mo na may memorandum kayo, mga gago kayo. Tingnan nyo. Meron daw silang memo. Ang linaw, ang sabi ng DOTR, ang pwede lang dumaan sa bus lane, Presidente, Vice President, Supreme Court Justice, Senate President, at saka yung Speaker of the House. Bumbero, ambulansya, walang nakalagay doon na PNP chief, hayop ka. Ano sinasabi mong may memorandum kayo, meron kayo? Totoo na dumadaan kayo dyan, marami niya akong nakikita. Pero ang sinasabi dyan, pag dadaan kayo, dahil nga hindi kayo pwede, you coordinate with them. Daan kami ha. May emergency lang si PNP chief, daan kami dyan ha, malilate na kasi kami. O, humihingi kayo ng koordinasyon or nakikipag-coordinate kayo. But this time, bigla nyo lang naisip na parang kayo may-ari ng EDSA, mga hayop kayo. Mantakin mo, nahuli dyan congressman, nahuli dyan senador, nahuli dyan pati si Pacquiao, nahuli dyan pati si Chavit. Lahat sila nagmulta, tapos ikaw above the law kang hayop ka. Di ka nahihiya sa sarili mo, Marbil? Na maaaring gamitin ng mga pulis ang busway sa oras ng emergency. Putang na, anong emergency mo? Mantakin mo ang emergency nitong gunggong na ito. Ang emergency niya, may meeting daw sila. Putang ina, hindi emergency ang meeting, tanga. Ang emergency, yung mamamatay ka na, ganyan. Nasagasaan ka. Ang emergency, yung sa pupuntahan mo, may nagbabarilan doon, kailangan... Wala eh. Walang emergency sa malilate ka na sa meeting, putang ina mo. Parantado. Kung may meeting ka pala sa oras na yan, edi sana, umalis ka ng mas maaga. O kaya, hindi mo na pinuntahan yung kulasisi mo kung meron man. Sana, focus kayo dun sa schedule ninyo. Hindi ka pa natuwa, may hagad ka na. Dumaan pa kayo dun sa pinagbabawal na kalsada. Tangina, kaya walang kaunlad-unlad sa bayan natin Pilipinas eh. Gusto nyo sumunod yung mga tao sa batas, tapos kayo yung batas ginagawa nyo ng tanga. Ang dapat sa inyo, mawala na kayo sa posisyon talaga eh.
Tapos pati mga pensyon nyo dapat mawala dahil mga mapang-abuso kayong mga hinayupak kayo eh. Ito'y matapos mahuli ang isang convoy ng PNP na dumaan sa EDSA busway noong Martes, February 25. Bagamat hindi ito Martes. Imaginein mo Imaginein mo, it's not even super traffic that time. Why? It's a holiday. Hindi na masyadong traffic yan kasi yung araw na yan, umalis din ako yan, ang aga kong umalis. I have an appointment because I have a speaking engagement in Bulacan. Ang speaking engagement ko, 9:30, 10 o'clock. I left the house at 6. Dahil alam ko na matraffic. Tapos ikaw, putya malilate ka lang sa meeting mo, baka meet up nyo. Sino ba ka-meeting mo? Na sobrang importante. Para hindi ka pwedeng mahuli. Tsaka besides, meron kang helicopter may PNP helicopter kayo, di ba? Dalawa pa nga yung palipad-lipad dun sa Davao, di ba? O bakit hindi ka nag-helicopter, nagmamadali ka naman pala, pwede ka naman lumipad. Oh. Tapos, dito sa sasakyan na to, nandiyan ka daw sa loob. Ba't hindi mo pinakita mukha mo? Bakit? May kasama kang boyfriend mo? Nakakaawa yung mga pinag-uutusan yung lumabag ng batas. O kasi may mga radyo yan eh. May mga radyo yung nakamotor at saka yung driver ng sasakyan niya. O, ano mo na yan? Pasok mo na dyan. Sa may bus lane. Pasok mo. Siyempre, pasok ka naman sila lahat doon. Putang ina, bawal pala. Imaginein mo, ang lisensyang kinuha. Doon sa wala namang kasalanan. O, ikaw na hepe, dapat ikaw ang tinatanggalan ng lisensya dahil wala kang modo sa batas trapiko eh. Vehicle, sinabi ng general na may escort naman ito mula sa Highway Patrol Group at Ang kapal ng mukha. Kayong tatlong itlog. Utangin na nyo, mga mali-mali na nga yung ginawa nyo. Pinagtatanggol nyo pa eh. Mga gunggong kayo talaga eh. Lalo na to si Pahardo tsaka itong si Kalbo. Parang sila pa yung galit eh. Nagagalit pa sila doon sa MMDA. Sinasabi pa nila doon sa... Hindi mo na dapat ipangalandakan pa sa buong mundo kung sino yung hinuhuli mo. Utangin na kung ganito kataas na posisyon tapos lumabag sa batas, dapat talaga pinangangalandakan sa publiko para hindi tularan. Tangina nyo, mali na nga kayo eh. Mali na kayo eh. Kayo pa yung galit. Kakapal naman ng mga mukha nyo. Hindi nyo deserve yung mga uniforme nyo. Hindi nyo deserve ang pera ng taong bayan. Nag-training kayo naturingan, mga kriminal kayo. madali para sa isang operasyon. Hiniling din ng PNP sa DOTR na huwag nang i-publicize ang plate numbers ng mga nahuhuling sasakyan. Bakit? Huwag i-publicize, nahihiya kayo. Pero putang ina nyo, noong si Pastor Apollo Kibuloy, hinihiya nyo, yung buong mukha niya, 10 ng mga kasamahan niya, hindi naka-blurred, pinapakita nyo. Hindi pa naman sila mga kriminal. May mga kaso pa lang naman sila, mga bailable pa. Pero kung ipangalandakan nyo yung mga mukha nila, hindi pa sila guilty beyond reasonable doubt, ganun-ganun na lang. Tapos pag lumabag kayo sa batas, yung mga plate number nyo, ayaw nyong ipakita. Bakit? Putang ina nyo. Diyos ba kayo sa Pilipinas? Ang kakapal naman ang mukha nyo. Dapat nga lalo kayong hiyain eh. Dapat nga kapag kaganyan, mga congressman, mayor, mga halal ng bayan, puta mantakin mo, pinapasweldo kayo ng tao para lumabag kayo sa batas. Tapos yung nagpapasweldo sa inyo, puta hinaharas-haras nyo lang. Mga buwisit kayo. Para sa seguridad. That's on duty. And there's an emergency that we have to call kasi meron po kaming operation and May operation kayo with SILG. Sinabi na mismo ni SILG na hindi niya sinabing lumabag ka sa batas, makarating ka lang sa akin. Meron tayong meeting, yes. Pero wala akong inutos sa'yo na lumabag ka sa batas kasi nga dapat sumusunod ka sa batas eh. Oo, so, putang ina, may meeting ka lang kay SILG? Importante, emergency na yan? Bakit mag-lips to lips ba kayong dalawa? Magtsutok-tsakan ba kayong dalawa? Sobrang emergency naman yan. Na kailangan makarating mo ron kagad. Kung meeting yan, aantayin ka kung importanteng tao ka. O, tsaka dapat may disiplina ka. Sundalo, pulis ka pa naman. Dapat lagi kang on time. And in order for you on time, you should leave early, tanga. And SLG announce kung ano yung nangyari and we are happy, maganda yung nangyari na resolve last night. No, wala kami paki sa operation nyo, putang ina nyo. Ang problema natin dito, lumabag ka sa batas, gago. Anong meron kasi kaming emergency kahapon. Ngayon, na-resolve ba namin yung emergency? Ang galing-galing namin. Putang ina nyo. Kahit hindi nyo ma-resolve ba yung emergency nyo, mga ulul kayo. Wala kaming pakialam. Ang pakialam namin dito, putang ina nakapakayayabang nyo, na parang lagi na lang kayo ang tama sa batas. Kahit lumabag na kayo sa batas, kayo pa rin ang tama sa batas, mga hinayupak. Gago, nilaglag ka na ni Nilaglag ka na ni SILG, kaya nga niya pinapatawag kayo para magkausap kayong dalawa. Dahil nakakahiya ka bilang isang general, wala kang bayag para at least man lang harapin mo yung violation mo. Ibigay mo man lang sana yung lisensya mo, hayop ka. Dahil lumabag ka naman sa batas, animal ka. O edi sana yun man lang sana na itulong mo sa bayan, magbayad ka man lang sana ng multa. Kahit taxpayers money pambabayad mo dyan, buwisit ka.
We are happy. Maganda yung nangyari na resolve last night. Ulul. Yan to, gagawin mo, gagawa ka lang ng istorya eh. Parang dahil doon sa ginawa mong yun, na-resolve niyo yung problema kahapon. It doesn't change the fact that you break the law. That you broke a law dito sa Metro Manila, which is bawal kang dumaan doon, hindi ka karapat-dapat doon, hindi ka Diyos, hindi ka presidente, hindi ka vice president, hindi ka importanteng tao. Kahit maglaho ka sa Pilipinas ngayon din, wala maghahanap sa'yo. The FLG will announce kung ano po yung nangyari and we're happy po. Maganda po yung nangyari na resolve last night na operations po natin. Gago, na-resolve operations. Hindi mo nga na-resolve to, na-resolve yung operations nyo, ulul. Kapal ng mukha mo. Kaya dahil dyan, pakinggan mo yung sasabihin ng dating spokesperson ng presidente patungkol dyan sa ginawa mo. Kahiya-hiya. O ito, pakinggan mo, kupal. Ituring na emergency ang simpleng pagdalo sa isang aktibidad, lalo na kung ang kapalit nito ay paglabag sa batas. Ito ang matigas sa pahayag ni dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo matapos harangin ng mga tauhan ng DOTR SAIC ang convoy umano ni Chief PNP Romel Francisco Marbil na dumaan sa EDSA busway ng walang koordinasyon. Ano ang naging paliwanag ng PNP at ano ang posibleng kahaharapin ng opisyal na sakay ng convoy? Alamin sa ulat ni Paul Montibon live. Paul. Troy, magandang gabi. Patuloy na inaantabayanan pa ang maging resulta ng usaping ito sa pagitan ng Philippine National Police at DOTR SAIC. Ito ay para linawin ang mga patakaran kaugnay sa tamang paggamit ng EDSA busway. Matapos ang kontrobersyal na pagdaan ng isang convoy sa EDSA busway ng walang paalam, diretsahang tinawag ni Attorney Salvador Panelo na lawbreaker ang Philippine National Police at ang tinutukoy niyang lumabag sa batas, walang iba kundi isang mataas na opisyal nito. Nangyaring insidente gabi ng Martes, Pebrero 25 taong 2025. Sa video nakuha ng Team Golf SAIC, makikitang dumaan sa bus lane ang convoy umano ni Chief PNP Romel Francisco Marbil, isang aligasyon na itinanggi ng PNP. Ayon Tinanggi mo, sinasabi ng mga tao mo, ikaw. Di dapat tinanggal mo itong mga to. Hindi ako yun. Clearly, ginamit ako nitong mga kupal na to, kaya pagtatatanggalin ko sa posisyon yan, di ba? Hindi. Marbil, wala kang tinanggal sa posisyon, kupal. Wala kang nireprimand. Wala kang ipinresinta. Mantakin mo, tinakasan nyo na, bumalik kayo, ibang sasakyan, para lang may maibigay kayong may maibigay kayong lisensya. Putang na, nagsakripisyo pa kayo ng taong walang kasalanan para lang mapagtakpan yung kahayupan nyo. sa pulisya, kailangan daw kasi na mabilis na makarating sa Campo Crame ang opisyal na sakay Ito, mamaya papakita ko sa inyo ang kalokohan nito Kayo na humusga kung si Marbil ba ito o hindi. Kayo na humusga mamaya. Sige, diretso. ng convoy dahil sa isang mahalagang aktibidad. Pero para kay Attorney Panelo, malinaw ang regulasyon. Tanging mga otorisadong sasakyan lamang ang maaaring gumamit ng EDSA bus. You know bakit alam yan ni Sal Panelo? Kasi po, noong panahon ni PRD, dyan binuo yung EDSA busway na yan, yung carousel. Dahil, kung matatandaan ninyo, hindi ba, nagkanda COVID. Oo, so, ayan po yung, isa sa mga paraan nila para maibsan yung traffic. So, alam ni Sal Panelo yan at gumawa sila ng guideline dyan. Sa guidelines, ang pwede lang dumaan dyan talaga yung mga matataas na posisyon. Hindi kasama doon ng PNP chief dahil putangin na yan, gwardiya lang ng Pilipinas yan Ang pinaka mataas na posisyon, presidente, vice president, speaker, senate president at saka justice, Supreme Court justice, sila lang ang pwedeng dumaan dyan na hindi emergency. Sila lang ang pwedeng dumaan na hindi emergency. Anything na wala sa listahan na yan, hindi na pwede. Hindi na pwede. Besides, yung convoy neto ni Kupal na si Marbil, yung convoy niya, hindi nga siya marked vehicles hindi nga siya PNP Di ba? Ang may PNP lang yung motor. Pero yung mga sasakyan, hindi siya marked vehicle. And therefore, hindi talaga siya dapat pwede ron. Tapos mali na, pinagtatanggol pa. Ano pa masasabi ni Panelo? Sa isang memorandum sa pagitan ng PNP, MMDA at DOTR, mariiginiit ng PNP na hindi sila sakop ng naturang paglabag kung may lehitimong dahilan ang paggamit ng EDSA busway. Gago, di ba? Buwagin na lang natin yan para lahat tayo. Kasi kung lehitimong dahilan, lahat tayo may lehitimong dahilan para dumaan dyan. Ako, dapat makadaan ako dyan kasi babayad ako ng buwis. Dapat makadaan ako dyan kung kailan ko gusto. Kasi part ng pera ko napupunta dyan. Lahat tayo may dahilan. Kung kriminal ka, kahit nga kriminal, may dahilan pa rin. Ba't niya ginawa yung krimen Malalim na krimen yun. Ito, lalo na ito. Sabi ko nga sa inyo, if totoong sinasabi mo na hindi ikaw yung sakay niyan and narinig mo mismo sa video na ginagamit yung pangalan mo, you should have done something. You should have at least meron kang press con presenting itong mga gumamit sa pangalan mo at tinanggal mo sila sa posisyon. Pero ikaw kasi yun.
Alam mo sa sarili mo na ikaw yun, nandoon ka. Hindi ko lang alam bakit nagmadali kang umalis. Baka mabisto ka, baka may kasama ka dyan mga sausage party siguro kayo sa sasakyan. Kaya ayaw mo mabisto kayo. Kaya umano ka na, umiskapo ka na. O, ganun ang nangyari dyan. Sa tala ng DOTR, tanging mga otorisadong sasakyan lamang ang pinapayatang dumaan sa bus lane, kabilang na ang mga ambulansya, fire trucks at mga opisyal ng gobyerno na may pinakamataas na ranggo sa bansa, ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Korte Suprema. Maliban sa mga ito, tanging life-threatening emergency lang ang maaaring gawing basihan para dumaan sa bus lane. Kaya naman giit ni Atty. Panelo, ang inirarasong pagdalo sa isang aktibidad ay hindi maituturing na isang emergency. Law enforcer, lawbreaker. Sa kabila ng matinding kontrol Law enforcer, lawbreaker, nakakaya. Pero alam nyo mga bossing, wala talaga siyang dahilan dito na matino. Wala talaga. Ayaw lang talagang umamin na to. Ang tataas ng tingin sa sarili, ayaw pang umamin na mga mali silang, mga hayop sila. Simple lang naman I apologize. I'm a human being. I'm really in a hurry because lalabas na yung tae ko. Ganun. Tinira kasi ako sa... Palabas na kasi kaya ganun. Medyo nagmamadali na talaga ako. Pasensya na talaga. O, hindi na mauulit. O, di ba mga kasimple-simple lang naman. Hindi. Puta yung pinagmamalaki mo pa, pinagtatanggol mo pa na parang hindi ka pwede magkamali. Ang kapal ng mukha mo. Yun. Parang mas mahihiya sa'yo si Jesus sa sobrang linis ng pagkatao mo. Bersiya, itinanggi ng PNP na si General Marbil ang sakay ng convoy. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, ang sakay ng SUV isang mataas na opisyal na may hawak na sensitibong posisyon sa pulisya. Hindi na ito pinangalanan dahil sa isyu ng seguridad. Ngunit lumalabas sa video na kinumpirma mismo ng convoy na si Marbil ang sakay. Ang emergency, yung bingit ka sa kamatayan. At yun lang, kung atin ka lang ng event, hindi emergency yun. Sa isang panayam, nilinaw ni Transport Secretary Vivencio Vince Dizon na tangi top 5 officials ng bansa ang may exemption sa paggamit ng EDSA busway. Ngunit giit naman ni General Marbil, ayon sa DOTR guidelines, maaari raw dumaan ang police convoy. Mas magaling siya sa DOTR. Sinasabi na ng DOTR, hindi. Puta, mas magaling siya. Sinasabi ng DILG, bawal yun. Puta, mas magaling siya. Tangin na ganyan kataray. Ganyan kataray ang lola nyo. Kung ito ay lehitimo at emergency ang dahilan. Ngunit emergency nga ba talaga ito? Sino yun, sir? Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito dumaan, sir. Sinabi ko na po yan eh. Sino po yan, sir? Sir, sino po yan? Anong pakialam ko, kuya, kung sa krami kayo? Ha? Anong pakialam namin kung sa krami kayo? Bawal kayo dyan, mga gago kayo. Sino po yan? Sir, bawal po kasi, sir. Bawal pong dumaan dito, sir. Wala po. Sir, wala kayong coordination. Dapat tumawag kayo kakad kanina. Sinungaling pa, minumonitor daw yung rally. Utangin na niya, minumonitor niyo yung rally. Nasa Ortigas kayo. Eh, dyan sa may White Plains yung rally na yan, kung di ba kayo mga gago? Mga sinungaling. So kanina may importante daw na meeting. Tapos ngayon naman, minumonitor yung rally. O so sino nagsasabi na to? So Marbil, dapat itong mga tao mo na to, itong si Pugak at saka si Tugak, dapat tinanggal mo sa posisyon yan. Dapat sinibak mo yan sa pwesto. Tama, mali. Bakit? Ginagamit pangalan mo eh. Kung talagang wala ka dyan. Sir, ano naman talaga dito na ano? Makikita tayo ng ano, sir, oh. Nakikita tayo ng mga sibilyan, hindi yan. Ganda nung sinabi ni Kuya, nakikita tayo ng mga sibilyan, no? Na sila nga, hindi sila makadaan dito. Kayo, dahil kayo nandaan dito, putang ina nyo, pasahod lang tayo ng taong bayan. So, sino po yan? Sino po yan na PNP? Chief? Alam niya na yan, sir, eh. Ano, sabi niya sino yan, si Chip? O, alam niya lalo yan, Highway Patrol Group yan eh. HPG yan, sila nga lang nagtitraining sa amin eh. Alam niya yan, ba't siya dumaan? Tapos tingnan nyo, private pa. Private pa yung ano, yung plaka. Oh, tapos yan daw plaka na yan, talaga daw nakalista yan kay PNP Chief, di umano. Ang hina niya, ano to, kabit mo? Boyfriend mo? O bakit hindi, ba't sa'yo mo hindi ikaw eh? Ba't hindi ikaw, tas iba gumagamit? Nakapangalan sa'yo yung sasakyan, tas hindi ikaw gumagamit? Kung sasakyan ng gobyerno to, taxpayers money pinambabayad dito, tas ginagamit sa personal na lakad, ganon? Bawal yun ah.